Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Akong si Daniel ay nakakita ng isang malaking dagat na binabayo ng malakas na hangin kabi-kabila. Mula sa dagat ay may lumitaw na 4 na iba't ibang dambuhala. Ang una ay parang leon, ngunit may pakpak ng agila. Nabunot ang mga pakpak nito. Umangat ito sa lupa at tumayong tila tao. Binigyan ito ng isipan ng tao. Ang ikalawa naman ay mukhang oso. Ang 2 paa lamang nito sa huli ang inilalakad at may kagat pang 3 tadyang. May tinig na nag-utos dito, sige, magpakasawa ka sa karne. Ang ikatlo ay kawangis ng leopardo. Ito'y may 4 na pakpak sa likod, 4 ang ulo at binigyan ng kapangyarihan. Pagkaraan, nakita ko ang ika-4 na hayop. Nakatatakot itong tingnan at mukhang napakalakas. Bakal ang ngipin nito at tanso naman ang mga panga. Niluluray ng bibig nito ang anumang makagat at tinatadyakan ang matira doon. Kaiba ito sa 3 nauna, pagkat ito'y may 10 sungay. Pinagmasdan kong mabuti ang mga sungay at nakita kong may tumutubo pang isa. Ang 3 sungay ay nabunot upang magkaroon ng puwang ang sungay na tumutubo. Ito ay tulad ng tao, may mga mata at bibig, nakapangingilabot ang sinasabi nito. Habang ako'y nakatingin, may naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya ay nagniningning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya ay 1,000,000, bukod pa sa milyong-milyong nakaantabay. Humanda na siya sa paggawad ng hatol at binuksan ang mga aklat. Dahil sa kakilakilabot na mga bagay na sinasabi ng sungay, naakit akong manood hanggang sa mapatay ang ika-4 na hayop at ihagis sa apoy. Yaong ibang hayop ay inalisan ng kapangyarihan, ngunit pinanatiling buhay ng kaunti pang panahon. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay pinaglingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pangitain ni Daniel na binasa natin ngayon ay tungkol sa huling labanan. Labanan ng mga masasama at ng mabubuti. Ang kasamaan ay inilarawan ng 4 na halimaw na nanggaling sa dagat. Nakakatakot ang mga halimaw na ito at ang kanilang mga anyo ay magkahalo-halong katangian ng kapangyarihan. Ang isa ay parang leon
na may pakpak na agila. Ang isa ay may mukhang oso na mahilig kumain ng karne. Ang ikatlo ay parang leopardo na may 4 na pakpak at 4 na ulo. Ang panghuli ay may ngipin na bakal at may pangang tanso. May 10 sungay ito. Sa kabilang dako naman ay may matandang nakaupo sa trono na sinasamba ng milyong-milyon na mga nilalang. Binuksan niya ang aklat at nagbigay ng hatol sa lahat. May taong dumating na nakasakay sa ulap at binigyan ang taong ito ng kapangyarihan ng nakaupo sa trono. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao. Hindi matatapos ang kanyang kapangyarihan. Ang pangitaing ito ay nagpapakita ng labanan ng masasama at ng mabubuti. Kahit na makapangyarihan ang masama na sinasagisag ng mga halimaw, hindi sila magwawagi sa kabutihan na kinakatawan ng matandang nakaupo sa trono. Ang kapangyarihan niya ay ibinigay sa isang parang tao. Maghahari ito magpakailanman. Madalas, ang tawag ni Jesus sa kanyang sarili ay anak ng tao. May 2 kahulugan nito. Ang salitang anak ng tao ay nangangahulugan ng ordinaryong tao. Tao na mahina, tulad ng lahat. Tao na namamatay. Ngunit ang salitang anak ng tao ay maaari ring tumukoy sa tulad ng isang tao na binigyan ng kapangyarihan na nasa trono sa pagbasa natin ngayon sa aklat ni Daniel. Siya yung tatalo sa kasamaan. Ang paghahari niya ay walang katapusan. Para sa atin, ang anak ng tao na tinutukoy sa aklat ni Daniel ay walang iba kundi si Jesus. Kahit na gaano kalakas ang kalaban, huwag tayong matakot. Hindi magwawagi ang kasamaan. Nandyan si Jesus na kapiling natin, ang makapangyarihang anak ng tao. Dinadakila ka namin, O Hesukristo. Ikaw ang dakila at matagumpay na hari namin, na maghahari magpasawalang hanggan. Ang unang pagbasa, at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.